Hallelujah. Or dito tayo sa verse 3. Ang sabi po dito, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipagkain sa mga dukha, at kung ibig ko ang aking katawan, ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig ay walang pakikinabangin sa akin. Verse 4, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod o magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi naguugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, hindi nakikigalak kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Dito tayo matapos sa verse 8. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging ang wika ay titigil, maging ang kaalaman ay mawawala. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanya pong mga salita. Muli, tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, at sa patnubay ng iyo pong banal na Espiritu. Panginoon, marami pong salamat ngayong gabing ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na napakalaking biyaya mo, Panginoon. Pribilehiyo na kung saan narito kami sa isang platform, pinag-isa mo kami, Panginoon, na upang magpalakasan sa bawat isa po sa amin at mag-aral ng iyong mga salita. Dalangin ko po ang wisdom, knowledge, understanding na mula sa iyo, Panginoon. Mananatili pong bukas ang aming puso at isipan na upang ang iyo pong mga salita ay patuloy na malayang kumintal sa puso namin at magrema ito sa bawat araw po ng aming buhay. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko po na itago mo po ako sa iyong likuran upang ikaw ang siyang makita, maranasan, maobserbahan, at hindi po ang aking kahinaan. Tunay nga po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat ngayon pa lamang, Panginoon, ay tagumpay na po ang iyong gawain hanggang sa kami matapos. Maraming salamat po, Panginoon, at binabalik ko po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Napakaganda po yung ating pong key verse, no? At yan po yung biblical pattern, no? Ng pag-ibig. No po? Kaya gusto ko pong muling mangusap sa paksang the way of love. Amen? The way of love. Ayan, nilagyan ko po siya ng part 2 kasi yung una, the topic natin is same, the way of love. Pero part 1 po yun. The way of love. Paano ba ang paraan ng pag-ibig? O paano ka ba magmahal? Yan. Paano ka ba umibig? Bilang tayo po na mananampalataya, nasa Panginoon, paano ka ba magmahal? Di ba? Paano ba tayo umibig? Yan ang tanong sa puso natin Paano ba ako magmahal? Anong klase ba ang pagmamahal na mayroon ako? Paano ba ako magmahal? Di mo ba? Paano bang magmahal ang isang katulad natin, mga taga daily devotion? Paano ba tayo umibig? Sabi nga ni Apostle Paul, hanggat may pagkakataon, samantalahin natin gumawa. No po, gumawa ng may pag-ibig, gumawa ng mabuti. Kung gusto nating manatili ang pag-ibig sa atin, manatili at patuloy tayong gumawa ng mabuti. Kung gusto natin na magmahal at patuloy na hindi magsawang magmahal, kinakailangan nating magpatawad. Kinakailangan punuin natin ang ating puso
ng kabutihan. Dahil naniniwala po ako na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Kaya kapag nagmamahal ka at ikaw ay ginagawa mo ang pagmamahal na yan para sa Panginoon, sa lahat ng iyong ginagawa ay para sa Panginoon, ang pag-ibig ay nakapokus ka lamang sa Panginoon, hindi ka magsasawa magmahal. Yes. Kung ang lahat po ng ginagawa natin bilang mananampalataya at naglilingkod po, kung mayroon man tayong tao na pinaglingkuran, tinulungan, etc., lahat ng bagay na ginawa nating kabutihan, at yun ay may dahil sa Panginoon, yun po ay naniniwala po ako, yun po yung tinatawag na totoong pag-ibig. The way of love. Yan. Paano ba tayo magmahal? Amen. Kaya last Tuesday, tinakal din natin to, pero ginawa natin, no, yung mga 4 kinds of love noon. Yung agape love, phileo love, eros love, di ba? Hallelujah. At may mga ibig sabihin po yung mga pag-ibig na yon. Kailangan yung mga pagmamahal na yon ay mayroon pong address, no? Naka-address lang sa bagay na yon. Hindi siya pwedeng magkabali-baliktad. So ngayong gabi naman, the way of love, paano ba tayo magmahal? Siyempre sa Panginoon, sa paglilingkod natin. Amen? At ito po yung katanungan, yung topic, the way of love, paraan ng pag-ibig. No? Daan ng pag-ibig o paraan mo, paano ka ba magmahal? Amen. Number 1, ang sabi po sa aklat ng dito po, yung number 1 na points ko po, paano ba tayo magmahal? Sabi sa Psalms chapter 63 verse 1, glory to Jesus, 63 verse 1 ng aklat ng Psalm, glory to God, ayan, 63 verse 1 ng Psalm. Ang sabi po dito, O Diyos, ikaw ay Diyos ko, hahanapin kitang maaga, kinauuhawan ka ng aking kaluluwa, pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Ito po ay pag-ibig ni David, pag-ibig niya sa Diyos. Amen? Ang pag-ibig niya sa Diyos, kinauuhawan niya ang Panginoon sa tuwing umaga. Ayan, mapagpalang umaga po, araw sa ating missionary. Praise the Lord. Ang napakabuti at talagang powerful na lingkod ng Panginoon sa buhay po ng ating pong sister ma'am, missionary Ma'am Beverly. Yan, mapagpalang araw po diyan sa Amerika. Praise God. So number 1 mga kapatid, hallelujah, the way of love, number 1, returning to God daily. Katulad po alam niyo po itong si David, ang kanya pong trademark, ika nga, no? Pagkakakilanlan kay King David, kapag sinabing Haring David, a man after God's own heart. Yun po yung trademark niya. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon, guard your heart. Amen? Sabi rin ni David, guard your heart. Number 1, the way of, yung points ko po na topic natin na the way of love. Ibig sabihin, turning to God daily. Araw-araw po dapat nata-turn tayo, no? Inilalagay natin yung puso natin daily sa Panginoon. Kasi tayo po hindi perfecto eh. Hindi tayo perfect. No po, no, wala tayong, alam niyo po 'yon, hindi perfecto ang tao. Araw-araw pwede tayong magkamali. Araw-araw marami tayong nagagawang naranasan nyo ba yung mag-isa ka? Ay, mali yata yung nasabi ko, mali yata yung nagawa ko, di ba? May mga ganon. Dahil hindi tayo perfect. Kaya nagiging biyaya na lang ng Panginoon yung buhay natin once na lagi nating turning ang ating buhay, ang ating puso sa Panginoon everyday.
Sabi nga ni Haring David, lagi siyang nauuhaw. No po? Parang isang lupa na walang tubig. Uhaw siya sa tuwing umaga. Every morning nauuhaw po sa ang si Haring David sa Panginoon. Kaya the way of love, paano ba tayo magmahal? Dapat lagi tayong nauuhaw sa Panginoon. Every morning. Dapat siya lang yung number one talaga sa buhay natin every morning. Na kung saan, Lord, yung umagang ito, umpisahan ko po, ikaw po anong gagawin ko, ano po ang didesisyonan ko. Di ba may mga ganun? So, number one, the way of love, turn, ika nga, no? Araw-araw po, i-turn natin yung mind natin, yung isip natin, no po, turning to God daily. Ayan. Number 2, mga kapatid, sabi sa aklat ng Josue, ayan. Josue chapter 1, praise God. Alam niyo po itong the way of love na binabanggit po natin, no? Mga basic lang sa atin yan. Di po ba? Alam naman natin na po ito. Subalit atin pong papaalalahanan ng ating buhay. Kasi po ang gamot sa limot, wala kang mabibili sa Mercury Drug, sa mga St. Joseph drugstore ng mga pampagamot sa limot, kundi paalala. Kaya ang gamot sa limot ay paalala. No? Praise God. Ang sabi ng Josue chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamu ka ng mabuting kawakasan. Verse 9, ito yung nakapananabik itong verse 9. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Praise the Lord. Kaya number 2 is nilagyan ko po, no, ang topic natin, remind ko lang, the way of love. Paano ka magmahal? Tumutukoy naman ito sa Panginoon. Learn, studying scripture. Amen. Hallelujah. Alam nyo, very basic po ito, pero honestly, minsan, ang hirap, di ba? Hallelujah. Ang hirap i-implement actually. No po? Napakadali kong iisipin natin, pero every morning, sa buong maghapon po ba, no po, nakakapagbasa po ba tayo ng salita ng Panginoon? Di po ba? Honestly, very basic, pero very challenged, no? At lagi nating tandaan po, learning. Napakahalaga po yan. No po? Na ang puso natin ay willing pa rin matuto. Kasi pag puno na yan, wala na, hindi na matututo yan, ayaw na. Pero parang baso ba, di po ba? Ang baso po na puno na, pag nilagyan mo, wala na, tatapon lang. Pero kapag ang baso walang laman, no po, pag nilagyan mo, parang ganon, learning. At studying, amen? Lagi tayong mag-aral sa Panginoon. Lord, willing ako, ganon. Lahat naman ng lingkod ng Panginoon, yun ang number 1 nilang binabanggit eh. Lord, narito ako, I'm willing. I'm willing to learn. I'm willing to study your word. Di po ba? At laging i-focus natin. Kumbaga, lagi alam niyo po ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Stand firm on the word of God. Basta't ang mensahe ay nasa Panginoon, may mensahe po. Pero kapag ang mensahe ay hindi sa salita ng Panginoon, no message. Sabi nga ng Korte Suprema dito sa batas ng Pilipinas, if no evidence, no case. Yun. No po? Pero sa salita ng Panginoon, pag ang mensahe ay wala sa alignment ng salita ng Lord, walang mensahe. Kaya napakahalaga ang learning, studying scripture. Amen.
Minsan ang word ng Panginoon, no, katulad ng Josue chapter 1 verse 8 and 9. Napakadali kung iisipin natin, pero honestly pag in-implement natin sa ating sarili, no po, very challenge sa buhay natin. Amen po. Kaya napakahalaga po ang the way of love. Kung mahal natin, paraan ng pagmamahal natin ito, una sa Panginoon, siyempre, pahalagahan ang kanyang salita. Ilagay sa puso natin ang kanyang salita. Kasi pag pinagbawal ang Biblia, pinagbabawal na ang Bible, marami pong bansa bawal ang Bible. Maraming mga bansa ngayon na ang Biblia ay pinapalitan na ng kwento, no? Lalo na ang China. Naglalagay na sila ng mga Bible na kung babasahin mo ng buo, wala na, no? Ang layo na doon sa scripture. Kaya napakahalaga po sa panahon natin ngayon na learning, no? Studying the word. Ano po? So, yun po, the way of love. Yun, yung number 2 ko po yun. Laging mag-aral, no? Matuto sa salita ng Panginoon. Kumbaga, sabi ko nga kanina, ituring natin yung puso natin walang laman kapag nilagyan niya ng Panginoon. Praise God. Amen? At matututo po tayo. Ayan. Number 3, mga kapatid, ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, alam na alam po natin ito, no? Pray without ceasing. Opo, manalangin walang patid. Ayan. Napakahalaga po yan. Napakahalaga po ang panalangin. Kasi po ang panalangin po ay relasyon natin sa Panginoon, sabi ko nga po. The way of love. Paano ba tayo magmahal? Di po ba? Lagi nating ikinokonek yung puso natin sa Panginoon. Communication. Parang mag-asawa. Pag ang mag-asawa walang communication, wala na. Di po ba? Napakahalaga po ang communication. Bawat bagay napakahalaga. Kahit sa magkaibigan, napakahalaga ang communication. Sa mga anak, napakahalaga ang communication. Sa lahat-lahat, napakahalaga ang communication, mga kapatid. Lalo na sa Panginoon. Amen? Deeping, ibig sabihin yung malalim na panalangin. Alam niyo po, ang trials and problem, minsan pinahihintulutan po ng Panginoon talaga yan para lalo mong sabayan ng lalim din ng pagtitiwala. Sabi nga, when pain is deep, go deeper in prayer. Amen? Yun ang yun ang mga mensaheng magpapalakas sa atin . When pain is deep, go deeper in prayer. Napakahalaga ang prayer. Amen? The way of love. Number 3, prayer. Hallelujah. Huwag nating ihiwalay ang ating buhay sa connection natin sa Panginoon in prayer. Wala na pong ibang paraan ngayon, mga kapatid, na gusto nating kausapin ng Panginoon through prayer only. Pero kung gusto mong ang Diyos ang mangusap sa iyo, amen, yung number 2. Amen? Studying the Word. No? Learning, reading the Word. O, di ba? Hallelujah. Kaya, the way of love, yung paraan ng pag-ibig po natin, hallelujah, lagi nating i-connect ang ating puso, buhay, through prayer. Huwag nating hayaan at huwag nating payagan na mawala ang connection natin sa Panginoon in prayer. Kasi pag ang tao po, mga kapatid, mapanalanginin, ay grabe po. Naranasan ko po, wala na akong malapitan, ganon, hiyang-hiya na ako. Baka sakali paglapitan ko, hindi ako maintindihan, hindi ko maunawaan. Ganon, naranasan ko po yun. Yung bang insecure na ako sa tao, baka mamaya chismis lang ako, ganon. Wala na talaga, malapitan, ganyan. Kanino ko sasabihin, even my pastor. Ang hirap magsalita, ganon. Baka ma-misinterpret niya, mga ganon. Pero pag lumuhod ka na, at lahat ng bagay sabihin mo sa Panginoon, iiyak mo sa Panginoon. Lahat ng bagay na pinagdadaanan mo ay sinabi mo na sa Panginoon, pagtayo mo nun, nagaling ka sa panalangin. Pag tinignan mo yung luha mo, hallelujah, sasabihin mo, Lord, I'm okay na. Panatag ka na. Makakangiti ka na. Sasabihin mo, Panginoon, salamat. Amen? Kaya,
napakahalaga ang connection, mga kapatid. Communication through prayer. Amen. Number 4, mga kapatid, the way of love. Isa po ito napakahalaga. Hallelujah. Very basic pero very challenge pa rin, no? Worship, gathering. Hallelujah. Ang sabi po ng aklat ng Hebrews chapter 10 verse 25 na huwag nating kaligtaan ang pagdalo, ang pagtitipon gaya ng ginagawa ng iba, kundi magpalakasan tayo sa isa't isa. Lalo na ngayon nalalaman natin, nalalapit na ang pagparito ng ating Panginoon. Gathering, hallelujah, worship, napakahalaga po. Amen. Kung sa isip natin, parang okay lang, nasa church, nasa bahay ako, dito ako mag-worship, okay lang, mayroon namang platform, mayroon namang social media. Pero yung ba yung paraan ng pagmamahal natin? Yung ba yung the way of love natin? Kailangan the way of love, ibigay ang pinaka-the best na pagsamba sa Panginoon. Ibigay natin ang pinaka the best na pagdalo natin sa Panginoon. Amen po. Hallelujah. Kaya, worship gathering, huwag kaligtaan, huwag kalimutan. Amen? Hallelujah. Huwag nating kalimutan. Sabi nga ng Matthew 6:33, seek ye first, hallelujah, the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto us. Amen. Kaya, every worship, katulad nito mga kapatid, no? Itong platform natin, ayan, huwag nating kaligtaan ang pagdalo. Dahil honest to goodness, no, nung time ng pandemic, ginamit ang platform sa amin. Yes, ginamit ko ang platform na para mapalakas kami. No po. Salamat sa Lord. Actually, lahat ng mga alam niyo po 'yon, mga in-timer, no po, hindi nila ito na hindi po nila ito na prophecy. Noon pa man nakakarinig na tayo, 1990s pa, pagparito ng Panginoon, mga microchip, mga ganon, pero never nilang na prophecy na ibang panahon, ibang oras, ibang lahi, ibang lingwahe, no po, ibang milya-milya ang layo, pag-iisahin sa gawain ng Panginoon. Walang nakapag-prophecy ng gano'n. Ano po? Hallelujah. Tingnan niyo po ang kabutihan ng Panginoon. Nung pandemic, akala natin katapusan na ng mundo. Maraming mga churches, no po, mga preacher, marapit na si Lord. Dadating na sa oras na ganito, sa araw na ganito, sabi nila. No po? Pero kung titignan natin, paraan ng Panginoon. Ito po'y answered prayer po tayo. Minsan nakakapagtaka ang Kristiyano pag nagpe-pray, Lord, hallelujah, maghimala ka Panginoon. Lalo na yung mga dati, di ba, yung mga Kristiyano noon, na makausap ko yung asawa ko, anak ko ng madalian, hindi yung sulat-sulat lang. Ito, dumating ang social media. No po, ang social media po parang magkakadikit barangay lang tayo. Amen. Pero yung iba, ginagawa ng, para Lord, ito na yung Di ba? Grabe po answered prayer nga tayo, di ba? Nagkaroon po ng ATM. Dati po, nung nagtatrabaho po ako, 2000, time card lang. Ngayon, ATM, ngayon fingerprint. Mayroon ng microchip. Answered prayer po tayo, pinadali ng Panginoon. Even sa transportation, noon, naranasan ko po noon, bata pa ako, sumakay sa kalesa. Ang mga daan ay lubak-lubak. At nananalangin po ang mga mananampalataya, Lord, ayusin mo yung daan, ayusin mo yung transportation. Ngayon, dumating ang eroplano. Dumating ang maraming sasakyan, mga high-tech na sasakyan. Tapos sasabihin nila, parating na si Lord, may na. Yan ay answered prayer tayo. Dahil tinugon ng Panginoon ang mga panalangin ng mga naunang Kristiyano. Amen po. Magandang gabi po, Sister Selena. Kaya, the way of love, worshiping. Amen? Worship. Sister Lodi, gandang gabi po. Napakahalaga po na huwag nating kaligtaan ng pagtitipon.
Napakahalaga. The way of love, dapat excited ka lagi na dumalo sa pagtitipon. Amen po. Dumalo sa gawain ng Panginoon. Dahil dito po tayo napapalakas. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, kung nasaan nandoon ang Espiritu, may kalayaan. Narito pong Espiritu ng Panginoon sa gawain ni Lord. Sabi ng Panginoon, 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, nasa kalagitnaan natin si Lord. Sa gawain lamang ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Sa gawain ng Panginoon natin kinakatagpo ang Espiritu ng Panginoon. Sa gawain lamang ng ating Panginoon, katulad ng ganitong platform na nakakatagpo natin, hallelujah, ang ating Panginoon. The way of love, ang paraan ng pag-ibig ng isang Kristiyano, hindi niya kinakaligtaan ang gawain ng Panginoon. Nagiging kabahagi siya sa bawat gawain ng Panginoon. Amen. The way of love. Sabi ko nga, the way of love, paraan ng pag-ibig. Para po ba ng pag-ibig natin? Okay lang, may platform naman eh. Di ba? Kahit hindi ako atin sa face-to-face na paggawain ng church. Depende yung pag-ibig. Pero as a pastor, as a Christian, katulad ko po mga kapatid, nagsisikap po ako na every Sunday or sa tuwing gawain, nandoon po tayo. Kasi po mga kapatid, yun po yung paraan ng pag-ibig po natin. Hallelujah. Glory to Jesus. And then number 5, mga kapatid, number 5, 1 Peter chapter 3 verse 15. The Bible says in 1 Peter chapter 3 verse 15, sabi po dito, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaalaman at takot. Praise the Lord. Number 5, blessing, sharing faith through service. Amen. Bless. Amen. Bless, sharing. Itong number 5, sabi ni Peter, dapat lagi rin tayong handa na i-share ang ating nalalaman. Salita ng Panginoon. Kasi po, the way of love, lahat tayo lagi nating tandaan po na accountable po tayo. Accountable po tayo sa lahat ng nakakausap natin, nakakasama natin, na kinakailangan po nating ma-sharean ng salita ng Panginoon. The way of love. Paano ba natin maipadama paraan ng pag-ibig natin? Kinakailangan blessing tayo. Nabibless sila sa atin. Ika nga, Pag nakita ka lang, parang blessed na sila sa iyo. Pag nakita ka lang, parang, alam mo yun, hallelujah, pag ikaw ang kumukonekta, or ikaw yung nagpaparamdam, wow, hallelujah, blessed na blessed ako talaga dito. Parang ganon, di ba? Pero pag ikaw nung nagpaparamdam, parang natatakot ka. Parang ganon, ang hirap, no? So, blessing, mga kapatid, sharing faith through service. Hallelujah. Yung faith natin, yung ating paglilingkod, kailangan maging kalakasan din tayo. Amen po. Dapat mayroong trademark tayo, ika nga. Kumbaga, tayo po ay, ang paraan natin ng pag-ibig is nagiging blessing tayo, no? Kumbaga po, blessed tayo, po, sa ating mga kapatid. Amen? So, blessing, o bless, amen, sharing faith through service. Hallelujah. And then, number 6, mga kapatid, ang sabi ng Romans chapter 1 verse 6 o 16, Romans chapter 1 verse 16, the way of love, yung topic po natin. Ito po, yung number 6 na natin. Sapagkat, sabi po dito, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Hallelujah. Specific na sinabi po dyan na hindi ikinahihiya
ang Ebanghelyo. Kaya ang number 6 ko sa topic natin na the way of love. Ayan, pag-ibig. Paraan ng pag-ibig. Sabi dito, go. Amen? Spreading the gospel. Hindi natin dapat ikinahihiya ang salita ng Diyos. Kasi po pag namatay tayo, sabi ng mga Bible scholar, ulitin ko po, kapag namatay tayo, mga believer, hindi natatanungin ng Diyos, anong platform ka? Anong church name ng iyong simbahan? Di ba? Ang tatanungin niya, anong ginawa mo? Pangalawa, nasaan yung kapatid mo? Nasaan yung lagi mong kausap? Di ba? Hallelujah. Go spreading the gospel. The way of love, hallelujah, is willing to preach the gospel. Amen. Laging ipahayag ang kabutihan, ang pagliligtas. Sabi nga, hindi ko ikinahihiya ang pagbabahagi ng salita ng Diyos dahil ito ang ikaliligtas ng sangkatauhan. Accountable po tayo, mga kapatid. The way of love. Paano ba tayong magmahal? Natatakot tayong i-share ang gospel? Diba? Nahihiya ba tayo? Alam niyo po, sabi ko nga po, very basic, pero minsan, hallelujah, minsan challenge, kung halimbawa, sa magkaibigan, 10, 20 kayo magkaibigan, ikaw lang ang Kristiyano, saan mo ilalagay yung sarili mo? Di po ba? Ikaw ba ay patuloy na maninindigan, na i-share ang gospel? Di po ba? So, number 6 natin, mga kapatid, lagi nating tandaan, huwag nating ikahiya ang salita ng Diyos. Go! Amen. Nuutusan po tayo. Maraming paraan po, amen, ng pag-share ng gospel ng Panginoon. Hallelujah. Yung, alam niyo po, pagka may masipag na mag-share ng salita ng Panginoon, at naging part ka doon, kahit wala yung presensya mo, pero, ito yung panggasolina mo, parang ganon, di ba? Ito yung pangmerienda mo, parang ganon, di ba? Ito yung pantubig mo, parang ganon, di ba? Magiging kabahagi ka na rin doon, mga kapatid. Yes, totoo po yun. Hallelujah. Huwag niyong ma-misinterpret, po. Kahit na ikaw ay subasob o wala kang time dahil sa trabaho, blessing po yan. May paraan po ang Panginoon. Amen po. Ang tinitignan niya yung heart natin, yung puso natin. Paano mag-spread ang gospel ng Panginoon. Amen po. Kaya nga, the way of love. Hallelujah. The way of love. Lord, gusto kita mahal kita pero wala may trabaho ako May paraan po ang Panginoon, mga kapatid. Amen po. Go spreading the gospel, mga kapatid. And then lastly, ayan, ang panghuli na po, napakahalaga po itong panghuli. Ang sabi sa aklat ng Exodo chapter 20 verse 8 hanggang 11. Ang sabi po dito, hallelujah, ang sabi ng Exodo, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Sabi po dito, ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyon ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ng iyong baka ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sabi po, hallelujah, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga. Sabi po dito, nagpahinga sa 7 araw, na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Hallelujah. And then lastly, mga kapatid, the way of love, ito yung napakahalaga rin, yung pahinga, rest, observing Sabat. Ito po, sabi ng Panginoon, yung 6 na araw sa iyo yan, sa atin yan, pinagkatiwala. Gawin mo ang gusto mong gawin sa 6 na araw na yan. Gastusin mo yung 6 na araw na yan. Pero yung 1 araw para sa akin, sabi ng Panginoon,
Lahat ay pinatitigil ng Panginoon. Kahit na yung mga baka, lahat ng hayop ay pinatitigil, pinagpapahinga ng Panginoon na upang sambahin ang ating pong Panginoon. Amen? The way of love. Ibig sabihin, paano ba tayo magmahal? Di po ba? Paano ba tayo magmahal, mga kapatid? Parang ganito yan. Ang paraan ba ng pag-ibig po natin ay, Lord, basta ito, para sa iyo ito. Lord, ikapitong araw, Sunday, no po, araw ng pananambahan. Basta araw ng pananambahan, lahat kanselado. Di po ba? Lahat cancel, Panginoon. Kung may trabaho, hindi makapagsimba, nasasaktan ako, Panginoon. Ayaw ko ng ganito, Panginoon. Di po ba? Ibig sabihin po, pagdating ng araw ng pagsamba, araw ng pagtitipon, araw ng sa Panginoon, dapat excited ang Kristiyano. Amen po. Dapat hindi po natin kabigatan, hindi burden ang araw ng sa Panginoon. Kaya nga sa totoo lang no po, noong nagkita-kita tayo, talagang pag nag-iisa kami, lumuluha kami kasi grabe po yung compassion ng bawat isa sa Panginoon. Lalo na yung ating sponsor po, grabe po. Hallelujah, ramdam po namin yung pagmamahal. Hallelujah, pagmamahal niya sa Panginoon. Yes, hindi biro-biro po gastusan yon. Praise God. Di mo ba? Alam nyo, salamat sa Lord dahil may mga lingkod ng Panginoon na nagiging example sa atin na dapat tularan natin. No? Dapat, Lord, the way ako magmahal, handa akong magsakripisyo para sa iyo. The way of love, handa akong iwanan muna pansamantalang aking mga anak or yung bahay ko para lang, hallelujah, sa isang gawain. Amen? Hallelujah. Paano ba tayo magmahal? Pagka free ako, Lord, pag wala akong nararamdaman, Lord, or pagka hindi ako busy, Lord, ganun po ba? Pero the way of love, ang paraan ng pagmamahal ng Kristiyano, Panginoon, araw ng pagsamba ngayon. Panginoon, araw mo ito ngayon. Hindi ko ipagpapalit ang kikitain ko sa araw na ito dahil ikaw, Panginoon, ang mahal ko. Mas pinahahalagahan kita, Panginoon, kaysa sa mga blessing. Alam niyo po yun. Yung source ng blessing dapat tayo matutok. Dapat natin pahalagahan. Hindi yung mga blessing na dumarating. Amen po ba? Hallelujah. Ibig sabihin yung source, ang Panginoon dapat. Amen po. Hallelujah. Kaya the way of love, mga kapatid, observing Sabbath. Dapat pagdating ng Saturday, wow, excited ka na. Diba? Excited na ako, Panginoon. Dahil bukas ay linggo. Nakaready na lahat. Pero minsan ang gawa ng kaaway, gagawin kang busy sa loob ng Saturday evening. Ang daming struggle na. Pagdating ng linggo, iinit ang blood pressure mo kasi marami ng mga struggle. Naranasan nyo ba yung ganon? Na kung kailan linggong-linggo, grabe ang atake ng kaaway, di ba? Hallelujah. Pero pinapatunayan lang ng Panginoon. Minsan pinahihintulutan ni Lord yung mga bagay na yan. Kasi tinitignan niya yung the way of love mo sa Kanya. Amen? Yung paraan ng pagmamahal natin sa Panginoon. Kung hanggang saan natin siya ipaglalaban sa araw na Kanya. Di ba? Kung papaano tayo magmahal, kung paano natin siya i-response o paano tayo magre-response po sa gitna ng pagsubok at problema at suliranin. Amen? Paano ba tayo magre-response sa gitna ng kahirapan, ng kawalan? Paano ba tayo magre-response sa gitna ng may karamdaman, sa gitna ng atake ng kaaway? Hallelujah. Gagamitin natin yung the way of love. Paraan natin ng pag-ibig sa Lord. Lord, pagpalain mo ako at hindi, mahal na mahal kita, maglilingkod ako sa iyo. Pupunta pa rin ako ng church. Diba? Ibig sabihin po, sasambahin pa rin kita. Parang ganon. Kahit na pagpalain mo ako at hindi, maglilingkod talaga ako sa iyo, Panginoon. Pero lagi po natin tandaan,
ang ating Panginoon nakatingin sa puso natin. Kilala tayo ng Panginoon. Yung the way of love natin sa Kanya. Yung paraan ng pag-ibig natin sa Kanya. Kilala tayo. Kung paano tayo mag-sacrifice. Kung paano, alam nyo po, alam ng Panginoon kung paano tayo nagsasakripisyo. Amen. Alam ng Panginoon kung paano ka nabibigatan sa sacrifice na ginagawa mo sa Panginoon. Alam ng Panginoon na lumuluha ka. Alam ng Panginoon na nasasaktan ka. No po, sa pagpaparaan at pagpapakita mo ng pagmamahal sa Kanya. Nakalista po yan sa Panginoon. Balang araw, hallelujah, yung mga luha na yon, yung mga hirap na yon, sakripisyo na yon, ng pagbabayad ng halaga na iyon, hallelujah. No po, sabi nga, ang nagtanim ng may pagluha, aani ng may kagalakan. Sabi ng Panginoon kay David. Kaya kapag ikaw ay nagtatanim ng pag-ibig ng may pagluha, lahat ng paglilingkod ay nasasaktan ka, no? Sakripisyo. Hallelujah. Lagi nating tandaan balang araw, aani kang may kagalakan. Aani tayong may kagalakan. Amen? Kaya the more na sa paghakbang natin sa paglilingkod sa Panginoon, lagi tayong nasasaktan. The way na ipinadadama natin yung pag-ibig natin sa Panginoon. At lalong ang kapalit ay sakit, sumakit, hallelujah, kabigatan, problema. Ang kapalit ay, alam niyo po yun, obligasyon. Pero lagi nating tandaan ang kapalit noon. Hallelujah, kagalakan. Amen. Blessing sa ating buhay. So yun po mga kapatid, the way of love. Amen. Paraan po ng pag-ibig natin. Hallelujah. Ito po yung nilagay ko po yung 7 character po, na the way of love. Naniniwala po ako matibay po ito. Sa bagamat ito po ay basic, sabi ko nga po, pero pag ini-apply natin ito, hallelujah, makakaiyak ka, luluha ka talaga, na mararamdaman mo talaga, mararamdaman ng Panginoon at mararamdaman natin, Lord, mahal na mahal kita. Parang ganon, di ba? Number 1, mga kapatid, turning to God daily. No po, bumalik lagi tayo sa Panginoon araw-araw. Laging ang Panginoon, no? Turn. Ibig sabihin, problema, turning to God. No po? Lahat ng trials, turning to God. Amen po. Daily. Number 2, learning. Amen. Learn. Studying scripture. Lagi nating hawakan ng mga Bible natin. Nakakalungkot pag Kristiyano po tayo, wala tayong Bible. No po, sabi ko nga sa mga kapatiran natin dito, ano, minsan ginagawa kong biro, pero minsan sabi ko, kung wala kang Bible, sabi ko doon sa mga kapatiran natin dito, at mayroon kang bahay, sabi ko, ibenta mo yung bahay mo, bumili ka ng Bible, sabi ko ganun. Pero ano lang po yun, the way of love. Amen. Hallelujah. Studying, learning scripture. Amen. And then number 3, prayer. Huwag nating kaligtaan ng prayer, mga kapatid. Napakahalaga po. Hallelujah. Dapat umpisahan natin ang ating pong umaga through prayer. Connection. Communication. Kaya napakahalaga. No po, parang tayo, communication tayo. Hindi po ba? Sa mag-asawa may communication. Napakahalaga po yun. And then number 4, worship. Gathering. Napakahalaga po yung tayo po'y nagpapalakasan. Hindi po naghihilaan, ika nga, no? Dapat worship is gathering, no? Nagpapalakasan po tayo. Nag-encourage tayo sa bawat isa. Pinapalakas natin ang nanghihina. Ganun tayo magmahal, dapat. Ganun tayo umibig, dapat. No po? Hallelujah. Dapat lagi natin pinapalakas ang bawat isa po sa atin. And then number 5, yung bless. Dapat blessing tayo, ika nga, no? Sharing. Napakahalaga po yung i-share natin yung ating pananampalataya. Share natin yung ating mga testimonies. I-share natin yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. At nagiging kalaka. Alam niyo po ba si David? Naalala ko po itong sharing eh. Si David, dumating yung time, no? Napaka liit ng sitwasyon. Pero iniwanan niya yung kaban. Ayaw na niya nadalahin sa Jerusalem.
Kasi natakot siya. Kasi nga namatay si Usa at si Aiho, di po ba? Sabi nga, paano ko ngayon ipagpapatuloy ang pagdadala ng kaban? Kitang-kita niya. Si Aiho kasi noong inangkas nila yung kaban, sumasayaw sila, nagpupuri sila, biglang natalisod yung baka, hindi ninawakan ni Aiho at ni Uza. And then, nagalit ang Panginoon. Namatay si Uza at si Aiho sa galit ng Panginoon. Na-misinterpret ni David po yun. Iniwanan niya yung kaban kay Ubit-Idom. Paano ko ngayon? Natakot talaga siya. Paano ko ngayon dadalhin ang kaban? Kasi nga akala niya tama yung ginawa ni Aiho at ni Uza. Kasi po yung pagdadala ng kaban, dapat ang nakabitbit po doon mga Levita, mga Levites. No po, dapat ang nakahawak po doon ay Levites. Hindi Levita yung tao, si Uza at si Aiho. No po, pero dahil sa sharing, napalakas siya. Nung pinagpala si Ubit-Idom, sabi ng kanyang tauhan, David, Haring David, pinagpala si Ubit-Idom, iniwanan natin yung kaban, pinagpala siya. At doon po nagkaroon ng lakas ng loob muli si David na dalahin ng kaban. Di po ba? Minsan ganun tayo eh. The way of love. Kaya kapag kang isang mananampalataya, alam niyo yun, maraming problema, nangihina siya, dapat share natin yung faith natin, true faith, yung service natin. Hallelujah. Yung testimony natin, na papalakasin po siya. Amen? Ganun po mga kapatid. Bless. Dapat blessing tayo. Parang ganun. Dapat bless sila sa atin. Ganun. Amen po. Hallelujah. And then lastly, number 6, yung go, spreading the gospel. Accountable po tayong lahat po dito mga kapatid to spread the gospel. Share the gospel. Sabi nga, ang pinaka-great commission ng Kristiyano, share the gospel. Amen? Kaya huwag tayong mahiya na i-share ang gospel ng Panginoon. Ang tanong po doon, the way of love, na i-share po ba natin ang gospel sa ating mga kaibigan, katrabaho, di po ba? Na i-share po ba natin ang gospel sa ating social media? Napakahalaga po yon. Sa ating kausap lagi, di po ba? Kaya spreading the gospel. Go, ibig sabihin, nuutusan po tayo. The way of love, dapat sinishare natin ang gospel. And then lastly mga kapatid, ulitin ko po, yung rest, yung observing Sabbath. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong application, ang application natin sa Mateo chapter 22 verse 37, ang sabi po dito, Jesus said unto him, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind." At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Sabi nga ng NIV, buong lakas. So, pag sinabing buo, dapat 100%. Buo nating dapat mahalin ang ating Diyos. Ng buong puso, ng buong kaluluwa, sinabi po lahat po ng Mateo. Amen? Kaya dapat ang number 1 sa buhay natin, walang ibang Panginoon. Kaya nga lagi kong sinasabi, ang number 1 sa puso ko si Jesus. Ang number 2 ko ay si Jesusa. Si Jesusa, ang aking number 2. Ayan. Purihin ang Panginoon. Ayan po, the way of love. Mga kapatid, alam ko po na marami pong mga ibang rema, pangungusap ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito. Salamat, Lord, sa iyo pong munting message, Lord. At tunay nga, Panginoon, yung paraan po namin ng pag-ibig sa iyo. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at ng buong lakas namin. Mahal ka namin, Panginoon. Kilala namin, Lord, ang aming sarili. Wala po kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. Kaya patuloy mo po kaming samahan, gabayan, Lord God, at patuloy, Lord, na ikaw po, Panginoon, ang siyang mangusap, manguna sa amin. Maraming salamat po sa platform ng Daily Devotion at Bible Study.
family platform, Lord God, sa lahat ng aming mga kapatid na narito, Lord God. Salamat po sa kanilang buhay. Dalangin ko po ang patuloy na kalakasan. Dalangin ko po ang provision mo, protection mo po, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik ko po ang mataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Thank you po mga kapatid. God bless po.